Yun, ang mga melon. Magdidilaw na yung mga dahon. Ibig sabihin malapit na silang mahinog or ma-harvest yung juice. Yung kanilang due date ng pag-harvest. Pag nag-brown na yung mga dahon, nag-uumpisa na matuyot, magdilaw. Magdidilaw na siya, yung ganyan, parang matutuyot. Ibig sabihin yan, malapit na silang ma-harvest. Malapit na ma-harvest. Ito po ang mga melon ng Hokkaido. Rupia melon variety. Matamis yan na malutong-lutong pag bagong harvest pa lang. Pero lalambot din siya pag matagal-tagal na, mga ilang araw. Ito ang melon bao. Ito na po ang melon, yung may order po dyan. Pwede po kayong mag-order pang gift. Alam yung Japanese gift nila to mga melon eh. Dito sa Japan, mga Japanese gift. Pinangre-regalo nila to. Kaya kailangan yung mga melon, large, medium or large. Bawal ang small. Small, hindi pwedeng pang gift. Kailangan malalaki ang mga dito. Malalaki ang melon. Kaya ang bunga ng mga melon, bunga ng puno ay bilang. Bilang lang. Yan po, nilalagyan ng ganyan dahil para hindi sila magliko-liko. Para straight lang. Straight lang yung yung sanga, yung puno niya. Ito yung pinakapuno. Yan, pinakapuno. Dalawang sanga lang yan. Sa dalawang sanga na yan, kailangan total ng bunga nasa 5 lang or 4. Yung aming mga kapitbahay dito 4 lang, kaya ang lalaki ng nila, melon. Halos di na magkasya sa box. Ang lalaki. Sa amin, dito, 5 lang, hanggang 5 lang, 4 or hanggang 5. Pag nagkamali, minsan napuputol, natatanggal yung bunga, namamali ng bilang. Nagiging 4 lang, pero lahat naman yan 5. Kasi pag 4 lang, sobrang malaki lalo yung melon eh. Pag 4 lang yung bunga sa isang sanga, sa isang puno. Ito, tama lang, sakto lang, large. Yung iba, XL, 4L, ganun na. Sa amin, siguro mga lang to, large lang. Meron din LL, X, 2X, 2XL, ganyan. So, pag mas konti lang yung bunga, mas malalaki. Pag maraming bunga or hanggang 5, tamang-tama lang. Sakto lang yan, yung laki nila. Kasya sa box. Kasi pag sobrang laki, hindi nakakasya sa box. Ayan. Ito po ang melon ng Hokkaido. Ganda. Maganda yung balat niya ngayon. Maganda yung balat. Hindi masyado wala masyadong gasgas. Kasi last year namin daming gasgas eh. Marami yung may gasgas. Ngayon, maganda siya. Wala masyadong gasgas. Yung parang yan po ang melon ng Hokkaido. Rupia melon po ang karamihang tanim dito sa Hokkaido. Yung famous melon na tinatawag ay yung Yubari melon. Pero kasi yun eh, mas type ko tong Rupia dahil matigas-tigas pa siya. Hindi siya yung sobrang lambot. Yung Yubari melon kasi na pinakakilala dito sa Hokkaido. Tapos sa Yubari lang yun na meron. Lugar kasi yung Yubari dito sa Hokkaido. Yun, sila lang yung may tanim na gano'n na melon. Yung madaling malambot, madaling lumambot. Madaling malusaw sa bibig. Hindi mo siya masyado nangunguya. Ito tong melon na to, Rupia variety, pangalan ng melon. Ay madaling siya, masarap kainin, malutong-lutong pag bagong pitas pa siya. Tapos matagal siyang lumambot, kaya masarap kainin. Hindi kagaya ng Yubari melon. Sikat nga siya, sobrang tamis, pero malambot, madaling lumambot. Nagme-melt ka agad sa bibig. Ito hindi. Nangunguya mo siya, mafe-feel mo talaga sarap ng melon. Yung sobrang matamis naman yung sa
Ito, hindi siya sobrang matamis. Matamis lang, pero hindi nakakasawa. Kaya ano, yung watermelon kasi matamis, nakakasawa. Ito masarap, masarap dahil nakakagat mo siya. Nangunguya-nguya. Yan po ang melon ng Hokkaido. Rupia melon. Na karamihan, ganito po yung tanim. Rupia melon. Ganda oh.